Simulan natin. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Hanapin mo si Bugoy na kwento isa ko. Akin lang munang ipapaalala sa inyo, lalo na sa mga magulang, na huwag ninyong mungkahihin sa galit ang inyong mga anak. Turuan ninyo sila sa payo ng Panginoon. Mga magulang, 22:6 ng Kawikaan, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya iiwalayan. Pagka nagpaka-toxic ka sa anak mo, ang anak mo, totoxikin ka rin pabalik. Nakita ko kasi trending ngayon yung kay Yulo eh. Trending na naman sila. Mukhang hindi na talaga matatapos talaga tong issue na to. No, eventually matapos din yan, pero it will last for months. Hanggat hindi tumitigil yung magkabilang panik. Hanggat hindi tumitigil ang magkabilang panik, it will last for months. Sasagot yung isa, sasagot naman yung kabila. Sasagot yung kabila, sasagot yung isa. Magla-live yung isa, magpaparinig. Yung kabila naman, magpapa-interview kay Tony Talks. Tony Talks yun, no? Tony Talks. Okay lang yan. Ayos lang yan. Ganyan talaga sa umpisa. Ayan, Pilipinas, paalala ko lang sa inyo. If you have your family issues, tago nyo lang yung family issues nyo. Diba? Mas maigi, huwag na lang kayo magkomento tungkol sa loob ng pamilya ninyo kung i-consider nyo pa silang pamilya. Maliban na lang siguro kung katulad yan, hindi nyo na sila kino-consider ng pamilya. Baka siguro kahit paano. There's some sense and there's some alleviation to the pain na makapagkwento ka sa publiko. Yun nga lang. Ano goal mo doon? Diba? Hindi naman parang, diba, katulad ko, para makapagturo sa kapwa-tao na kahit miserable ang buhay mo, makakausad ka pa rin naman, diba? Parang halimbawa yung sarili ko, katulad ng ginagawa ko sa sarili ko, diba? Inahalimbawa ko sa sarili ko para makita ninyo na kahit marami kang family issues, may daddy issues, mommy issues ka, o kahit na ano pang family issues, kaya pa rin resolbahin yan. Kaya pa rin resolbahin. Good morning, everybody. Dalawang order nga po. Kaya pa rin resolbahin. Kung hindi man ma-resolba, galingan mo na lang sa buhay. Move forward ka na lang. Pero yung katulad nun, wala naman talagang kapaglabas ng talaga na sama ng loob sa social media. I don't think there's any benefit to that aside from pipiestahan ng Pilipinas ang buhay ninyo. So, ayun ang bahala. Ayun ang bahala. Pilipinas, papaalala ko lang sa inyo. Mga magulang, palakihin ninyo ang mga anak ninyo ayon sa payo ng Panginoon. Huwag nyo silang dinadrag into controversies after controversies. Kayo mga magulang yun dapat magsilbing huwaran ng mga anak ninyo. Kung ano ang puno, siya ang bunga. At ang bunga, hindi na mahuhulog ng masyadong malayo. Yan, tanong naman po ni Patrick Guerrero, Lord, saan ba yung kainan mo? Sa harap ito ng mahabang parang Barangay Hall sa Angono, Rizal. Ulitin ko, mahabang parang Barangay Hall sa Angono, Rizal. Tanong naman po ni Ansel Shernan Astillero, totoo kaya na nadali ng Illuminati si Michael Jordan kaya namatay ang tatay niya? There's no way of telling. Pero yun nga yung naririnig ko tungkol sa mga conspiracy theories. Pero, alam mo, bottom line no, wala naman tayong pakinabang dun eh. Tsaka yung Illuminati na yan, nasa ibang bansa lang naman yun. Kung meron man yan dito sa Pilipinas, mahina yung grupo na yan dito. Ang mga malalakas na grupo rito, balita ko, Mason, Eagles at saka INC. Yan ang balita ko. Yun ang mga pinakamalalakas dito sa Pilipinas. Pero yung Illuminati, mukhang wala masyadong power yan dito sa Pilipinas. Kung meron man yan talaga, kung totoo meron ganyan. Sige, next question. Wala pong masyadong tanong eh. Shoutout muna. Shoutout kila Renato Garcia, Lods, musta ka daw po? Ito, maligaya. Lagi naman. I'm always good, I'm always healthy, I'm always happy. Wala akong reklamo sa buhay ko, maligaya ako sa buhay ko. Take out. Dalawa. Masaya ang buhay ko, maligaya. Wala akong masyadong maraming komplikasyon. At ako na lang ang gumagawa ng sarili kong sakit ng ulo. Robert Ronald Makiling, good morning boss. Pa-shoutout naman po from Daphne Cavite. Good morning. Natatanong naman po ito ni Ramil Torres Ramos. Napanood mo ba yung doctorate degree issue sa Showtime? What are your thoughts? Project 1. Ay, hindi ko nakita. Hindi ako updated doon. Ngayon, hindi ako masyadong nakakapagbasa ng mga update sa internet eh. Kasi sobrang busy namin dito. So, alam mo yun, kung meron man akong oras na mag-scroll, yun yung kapag ka nasa CR ako tumatake. yun lang yung oras ko para mag-scroll. Pero other than that, mas madalas na pagkakataon, ang oras ko lang para sa social media, para mag-post, para mag-video sa sarili ko habang gumagawa kung ano man ginagawa ko. Tapos diretso post na rin kagad yun. Tapos yung pag-i-scroll,
Wala na akong masyadong maraming oras para mag-scroll. Wala na masyadong maraming oras. Siguro pag gano'n, tapos ng araw, gano'n, may konting mga... Kasi pag uwi ng bahay, bagsak kagad ako eh. Tulog na kagad eh. Siguro mga 30 minutes, gano'n na sobra. Yun, doon lang ako nakapag-scroll. Eh, syempre, sa loob ng 30 minutes, makikita ko pa yung mga updates sa mga kaibigan. So, yung mga current events, hindi ko masyado napapagkikita. Sige, next question. Kasi yung current events na yun, supposed to be sa news eh. Pero syempre, may mga current events na hindi mo talaga makikita sa news, katulad nung tungkol sa doctorate na sa Showtime sa Showtime ni Eric. Hindi ko alam kung ano issue nun eh. Kung makipapaliwanag mo sa akin, magkakaroon siguro ako ng komento tungkol doon. Pero hindi ko alam. Ilang order to? Dalawang take out. Walang rice. May 20 pesos ka, brother. Ang bahala sa I will take it. I got you. Hey. Okay lang yan. TikTok. Open ka ng TikTok. Sige. Sige, okay magsusukli muna sa bilang pa. 1, 2, 3. Nakakatuwa si Gil. Binulong pa sa akin, nakatutok naman sa dalawang bike namin dalawa. Hindi masyado nag-iisip. Sabihin mo lang ng diretso kung ganun rin lang naman. Ito sir, may nagtanong dito sir. Galing naman po ito kay Benedetto. Ubus na ba doon? Di pa, punta lang kayo rito. Good morning! Checkpoint eh. Na-checkpoint ko. Chat lang. Malapit lang. Ang dami lang ulit. O, dyan na lang, brother. Naka-live ako. Thank you, ha. Salamat. Okay. 50. Pare po. Ayos lang. No problem. Mukhang vlogger kayo mga. Ano ba meron? Pares? Sinigang na baka po. Sinigang na Siliga baka. ba ka? Oh. O sige. Yan, tama yan. Pampahulas Laban na, habang nasa pampayan checkpoint. lang sa imas Hindi, na. na-checkpoint kami pero sabi ko, Checkpoint. boss, nakailan po ako. Yes. Sinabi mo na agad? Oo. Oo, ayos. Ang dami nakikita namin. Yung isa. Oo. Ito, mga nakailan, magkasama kayo. Yan, Sige. 70. Ang dami na kainom lahat. Nahuli. Lahat na nahuli. Thank you very Ano nito? Ano mo yan? Ano yan? Sinigang na baka. Wow! Sinigang na Ay, baka. vlogger rin, vlogger sila. O, diba? Sabi ko sa inyo, hindi lahat ng dumaraan dito kilala ko eh. Vlogger yan. Tanong po ito ni Benedetto. Ubus na ba, Lods? Di ba? Punta lang kayo rito. Punta lang kayo rito. Kahit tatambay lang kayo, picture lang kayo. Ganun, daan kayo rito. Meron pa ba? Sige. Meron pa, maabot ka pa. O sige. Sige. Magkano? 120 lang, isang order. Kasama na kanin doon. 120? Hindi pa pwedeng ano? Ayan. Sige, go. Tanong Next ni question. Marius Ravara. Sir, kung pinanganak ka po ng Amerika, sino pong iboboto nyo? Si Kamala or si Trump? Hindi ko alam kung ano plataforma ni Kamala eh. I haven't done enough research eh. Pero nakita ko yung itsura ng ano. Brother, may issue. Naka-live ako. Nakita ko yung pamamalakad ni Trump. I think he's okay. Pero hindi nga lang siya yung parang conventional na presidente na prim and proper. He has his own ways. Hindi na parang katulad, parang ang dating ng bunganga ni Trump eh, parang katulad ni Duterte. Ngayon nagra-rise up into power na yung mga ganong klase ng bibig eh. Pero dati, hindi mo mapapa-rise up into power kapag kakaraga ng ganong klaseng ugali eh. Ayun. Ayan. Tanong naman po ni Ansel Shernan Astillero. Makakapagbigay po ba kayo ng top 10 self-help book yung masasuggest niyo po sa amin? Hindi nga ako masyadong hindi ako masyadong nag-aasikaso ng health ko eh. Magkano Kasi po? lang kasi bata pa ako. 120 lang brother. 120 lang. Okay, top 10 Isang self-help book daw po. Dalawa. Syempre hindi na ako Ay, makakabili may sa top rice? 10. Kasi hindi naman ako masyado May rice na yun? Meron na. Hindi naman ako masyado nagbabasa ng Self-help book. self-help. Kung intellectual health, marami. Ito po. Pero masyadong mahaba yung top 10. Bigyan na lang kita ng tatlo. Biblia, Quran, at saka 48 laws of God. Basic. Wow. Tatap 10 pa kita. Ganun din naman. Di mo rin naman bibili yung 10 libro na yun eh. Diba? Eh baka nga yung top 3 ko pa nga lang, hindi mo na mabili. Diba? Hindi mo na pagtsagaan basahin. Napunta sa vlogger ah. Oh, hindi ibig ko sabihin wala kang perang pambili. Ang ibig ko sabihin baka hindi mo pagtsagaan bilhin dahil hindi mo rin naman babasahin. Ayun. Ayan. Sabi Magkano binigay mo, brother? 200 ba? 3. Magkano? 200.
300. Oo, 200. Okay, 300. 300, check 240, may sukli ka sa akin, 60 pesos. Okay, go. Tanong naman po ni Gemalyn de la Cruz Corpus. Idol, ano masasabi mo sa mga nagsasabi na ang Bible daw ay hindi ba na dahil may dagdag bawas na daw po ang nakasulat Ano kayo? doon? Dahil hindi daw po nakalagay doon ang original na lingwa. Hindi Ano naman yung bagger? original na lingwahe nagpapabanal sa ano, sa isang bagay. Ano nagpapabanal sa isang Nako bagay? kayo? Kayo Yung pinili? mga gawain banal. Yun ngayon, nakisulat ngayon yung mga ganong gawain doon sa Biblia. Ano siya mayari? Ano mga gawain balbal dyan, diba? Oh, andyan yung salita ni Satanas at maraming iba-iba pang mga bagay, diba? Pero fact of the matter, maraming bagay ang na sinabi sa Biblia. Ano mga Ay, bagay that, na ang sarap. nangyayari na sa panahon ngayon. Panalo, no? Pwede yung salita. Ang sarap. Pwede ba mo shoutout, sir? Ang sarap niya. Actually, ang sarap niya. Sino ba siya at bakit siya masarap? Wow. Yan lang. Wow! Ang sarap niya. Actually, ang sarap niya. Panalo, no? Actually, Sabi ko sa inyo, eh. walang higop ko walang Swabe na. swabe na. Ayos. Oh, ayan, hindi yan scripted. Pwede bang ano? Pwede shoutout ka rito. Shoutout ka na rito. Alam ko naman gusto mo mag-shoutout eh. Lagyan na rito. Shoutout ka rito. Hindi, sarap. Actually, sarap talaga. Hello. Shoutout nga pala sa, ano ang pangalan niya? Chester. Shoutout nga pala sa para si Chester. Ang sarap. Unang higop mo lang. Kasi marami na akong natikman ng pares, pero ito pa lang, natikman ko. Unang tikim ko pa lang, solid na. Yeah. Solid. Ayos. Andito lang siya sa may Mapambarang. Mapambarang, tapat ng Barangay Hall. Sa Angono. Solid. Ayos. Maraming salamat, brother. Solid siya. Solid talaga. No. Ano yan eh? Ang tumimpla niyan, brother. Sino timpla? International na chef. Yun. Tapos binigay sa akin yung ingredients. Yan? Oo. Tapos kami kumakana ngayon dito. Tama. Maligaya. Tama yun. Everybody Ay, out. solid. Alam mo, pare, sa lahat ng tilikbang pares, pare, tutang na, ito talaga. Solid. Ito talaga pinakamasarap. Sorry. Napamura Kasi ako. hindi pares yan eh. Sinigang yan eh. Sinigang mo. Ayos Ang na. asim eh. Hindi, nagusto mo siya. Ang sarap, no? Asim. Pero masarap. Masarap siya, yung asim. Ayan, sige, go, next. Sabi daw po ni Jalik Wigan, parang mahina ang Tara, kain tayo. malakas pa yung boses. Right. Fine. Ito yung mic ko eh. Oh. Ano ba? Hello. Pwede bang pwede bang humingin sa baw? Pwede po. Pwede po. Pag ano? Okay. Kayo, kayo. Okay, go. Tanong naman po ito ni Jen Banes, Idol, Presidential Philippines Romualdez versus Duterte. Kanino ka or anong masasabi? Nakita ko na si Duterte dati. Hindi ko alam kung ano itsura ng plataforma ni Romualdez. Laga sila. So hindi pa ako makakasagot. Kasi pag si Duterte ulit ang binoto mo, patay na naman ang mga tao. Tama. Pagka naman si Romualdez, hindi mo naman alam kung ano plataforma. O baka ako lang ang hindi nakakaalam na plataforma niya. Pero nakikita ko, maarte na siyang parang presidente na eh. Pwede yung ano, Sena. Mm. Government pasok sa City Hall. Mayor Vico Soto. Ayan, ito, galing na Pasig. Pasig City Hall. Pasig City Hall ka ba? Ayun, Pasig City Hall pala eh. Oh. Government, pasok City Hall. Pasig City Hall. 2025, Mayor Vico pa rin. 2025. Bigo Soto. Walang magaling, ano. Ayaw mo na kay Eusebio? Ayun. Ayun. 2025. Mayor Vico pa rin ako. Bigo ka pa rin. Okay. Magaling. Okay, ayos. So, taga-munisipyo pala to. Ano? Taga-munisipyo ng Pasig. Natural. Ayos, maligaya. Tanong naman po ni Kevin Bermuda sa Venido, pasabi, nakailang cobra ka po today? Ngayon, isa lang. Ito lang. Isa lang to. Yeah. Ayun na. Parang di ata ng cobra. Kaya pa. No? Tapos? Hindi ka, may kakain yata. Oh, Ayun. tignan mo. Sa isang linggo mga 2, 3 beses. Ganun. Marami na 3 beses sa isang linggo. Hindi ko para araw-arawin. As in, Lunes hanggang linggo. Puta, Ang sarap na ito. May radish siya. Wow. I like that. Okay, go next question. Tanong ni Mitsuhura de los Reyes Matsui, marami pa ba, boss? Meron na kaming constant supply ngayon. So, kung ang tanong mo kung marami pa, as long as nandito kami, meron pa kaming binibenta. Pag Guys. wala na kami rito, wala na. Guys, excited na ako ha. Solid. Wala kami nasasabi. Pagtingin nyo pa lang, talaga makakapaano pa kayo. Extra rice. Yeah. Solid. Shoutout ka muna sa mga taga-munisipyo. Shoutout nga pala sa taga-Binangunan, mga kapatid ko sa Mabuhay. Si May, si Bayaw Ryan, Airpat ko sa Mabuhay. Shoutout nga pala sa Pasig, mga taga-Pasig. Pag napunta kayo sa Mapambarang, nandito lang ang... Ito, Mapamparang. Mapamparang. Pasig, pag napunta na Pasig. Hindi, pag napunta
Hindi, pag napunta ng mga pamparang, Ah. punta lang kayo sa may tapat ng barangay lang. Ayan, Ah, ayan ito. lang. Ay, ito Yan. pala yung sinasabi niya. Mga, Akala ko yung mga parang tropa, taga-Pasig mga tropa ko sa Pasig. Okay. Solid. Harap. Di kayo magsisisi ito. Isang lunok ko. Mmm! Solid. Ang sarap. Solid yun. Tumatalon yung karne. Puro kanin yung nakain, no? Ito. Ayan, lagyan mo karne, lagyan mo karne. Yan. Yun! Sarap. Sabi, hinuli ako ng pulis. Sabi ko, may inom ako. Oo. Sabi ka, hindi, okay lang. Sige, layo. Oo, okay na. Ang daming huli dun. Oo, yari. Okay. Sabi ko, kakain lang kami. Oo. Ay, nakakita ko si boss. Salamat. Thank you. Salamat sa Salamat. bisita mo. Panalo. Boss, may pasok pa ako. Yan, tanong naman po ni Ichiboy when Ichi. Good morning. Ilang order sa inyo, brother? Shoutout muna kayo. Nakatay po. Oh, yeah. Ilang order sa inyo? Iniisip niya. Ichiboy when Ichi. Good morning, Utol G. Totoo kaya yung napanood kong video na nagsasabi. Sinigang na baka. Tanggal talaga ang ganito dito ah. Nagsasabi na darating ang panahon na alisin na talaga ang sasakyan na gumagamit ng mga diesel at gasoline diesel at ipapalit ng mga electric car at kakasuhan na mga bansang hindi. Salamat po, Basang. Duda ako ron. Duda ako matatanggal mo talaga completely yan, yung gasolina in the first place. Kasi negosyo ng maraming bansa sa Middle East yung gasolina eh, di ba? Ano kaya nang gagawin mo ron sa mga bansa na nagbebenta ng langis? Kung wala ang bibili ng langis nila. Hindi naman mangyayari yun. Hindi mangyayari. Malabo yun. Ang malamang na mangyayari dyan. Kasi diba, hindi nyo rin yata kino-consider na pwede rin maging material waste. O sige, hindi waste ng ozone layer at hindi waste ng hangin. Yung nagagawa ng electric cars. Pero yung nagagawa ng electric cars, may material waste pa rin yun, yung mga battery eh. Na pinapalitan din naman yung mga battery na yan every X amount of time. So ngayon, alam mo na, di ba, na eventually, I will say, dadami yung mga bumibili ng electric vehicle. Kasi yun na nga yung uso eh, di ba? It's just a matter of uso eh. Pero, hindi mo matatanggal yung diesel at tsaka gasolina. Hindi mo matatanggal yun. Not in this lifetime. Siguro baka sa susunod na lifetime, pag naka-invento ulit sila ng iba pang sasakyan, iba pang klase ng fuel. Ganun. Ewan ko, hindi ko rin maintindihan nga eh. Nakikita nyo naman yung mga imbensyon na sasakyang tubig ang nagpapatakbo eh. Hindi ko nga maintindihan bakit hindi mauso-uso yung tubig lang. Kahit saan pwede ka kumuha ng tubig eh. Diba, para karga mo rin sa sasakyan mo. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi yun ang mauso. Mas maganda yun. Siguro baka masirain, ganun. Pero we need that type of technology sa mundo. Yung tubig lang talaga nagpapatakbo. Kasi alam mo naman kung gaano karami tubig sa mundo eh. Sige, go. Sige. Ilan? Lahat mo rin. Bigyan mo sa akin saklit. Teka lang. Okay, sige, go. Pwede pa magpadagdag mo sa tanong naman po ito galing kay Arnel Criofe. Brother, dapat na bang ibalik na yung mandatory na ROTC sa Pinas? Palagay ko dapat ibalik. Kasi kung di nyo napapansin, lumalamihan ang mga kabataan, ang tatapang ng mga kabataan sa internet eh. Pero sa tunay na buhay, mga bahag naman ng mga butot, hindi makapagsalita. They cannot even, stitch two sentences, diba, with each other. Hindi nga makapagtahi ng mga sentence na matino yung mga kabataan yun. Ang daming kabataan yun. Kaya na, boflax eh. Sobrang mahihain sa tunay na buhay, pero ang tatapang sa social media gamit yung mga fake at saka mga nakalak na accounts nila. Kung di nyo napapansin, ako nagre-reply ako sa mga basher eh. Tapos ang general majority, I will say 99.9% and halos lahat ng basher ko, yung mga tao na fake account ang gamit o nakalock profile. Mga bata na ang tatapang kasi naka-fake account o naka-lock profile. Walang accountability. Akala nila nagmamatter yung mga opinion nila dahil nire-replyan ko sila. Pero totoo, I am just entertaining them so they can message, they can comment every now and then and I get traction out of them. Pinaglalaroan ko lang sila eh. Ang sa akin, pag mamalasakit, baka sakaling sa tagal na panahon na pinaglalaroan kita, baka magising ka.
Yun ang dahilan kung ba't ako nag-reply sa mga basher. Pero kung hindi nyo nakikita, ang majority, I would say, ang daming kabataan sa panahon ngayon, ang boplax na pagdating sa pakikipag-usap. To the point na sobrang hina ng ulo nila, hindi nga sila makapag-hold up ng kahit 15 minutes conversation with an adult nang hindi hinahawakan yung cellphone nila. Ganun nakikita ko panahon ngayon. Hirap na hirap makipag-usap ang mga kabataan. Hirap na hirap. Hindi katulad ng mga panahon ko. Dito, kakaliwa ka rito, brother. Paano naman? Nakapunta ka na doon? O, dito maneto ka rito. Nakailang rice ko tayo? 120. Hindi katulad ng mga panahon ko, no? Naalala ko yung panahon ng kabataan ko na when I was somewhere around 14, 15, 16, 17 years old, kahit papaano may laman ng utak ko noon to the point na pwede akong, alam mo yun, isa lang ng debate. Kasi lumalaban talaga ako ng debate ng mga panahon ng kabataan ko. At marami akong kasama noon na mga kaibigan ko na matataba rin yung mga utak, na magagaling din magsipagsalita. Naalala ko yung panahon na ang mga kabataan noon nag-iisip pa. Ngayon ang mga kabataan dahil sa sobrang kaka-cellphone nila, dahil sa mga magulang nilang nilalason sila pag binibigyan sila ng cellphone na hindi na sila dinidisiplina sa paggamit ng cellphone, tuyo ang utak ng maraming kabataan ngayon. Tuyo ang utak ng maraming kabataan. Ano ka dito? Dapat na bang mandatory ang ROTC? Oo, palagay ko dapat na mandatory ang ROTC. Kailangan natin ng physical activity para sa mga kabataan at hindi puro cellphone na lang maghapon magdamag. Matapos sa social media. Ang tatapang sa social media, hindi man lang makapalag sa totoong buhay. Hindi ko kalabot. Eh, yun kasi hirap sa mga kabataan, di pa kasi kayo nakakatikim ng baling ilong, eh. Rich kid kasi kayo eh. Iba feeling pa. Oo, yung ba feeling rich kid. Ginagaya yung mga nakikita nila sa internet, nakakala nila kinapogi nila yun. Nagtututu joints pa. Sige, next question. Sabi naman po ni Palomares Pacheco Jeremy, mali kaming mga kabataan na mumulat na sa kakupalan ninyo. Mas kupal yung nakaraang generation na nagpalaki sa amin. Mas kupal yung mga naunang generation na nagpalaki sa amin. Kung di ba naman kupal, tangina, ang teacher namin noon pinapalo ulo namin sa sa pinto. Tapos hinahagaw kami na parang kala mo pangalawang magulang eh. Dinidisiplina kami, pinapaspot kami sa quadrangle, pinapahiya kami ng mga teacher namin noon. Pero yun ang nagpatibay sa amin. Kayong mga kabataan kamo, ang lalamyan ninyo. Ang lalamyan ninyo, kayo kamo yung kupal. Mga taong hindi kayang panindigan yung mga pinagsasabi nyo sa social media. Hindi nyo nga kayang ilabas yung mga mukha ninyo eh. Tignan mo, napapansin mo mga kabataan ngayon, kung hindi lock profile, fake account. Kung hindi fake account, yung mukha nila, nakaganon yung kamay nila sa mukha nila, o may face mask sila, o may kung ano man, binoblur nila yung mga, mga pictures nila, na hindi nila kayang ilabas yung mga mukha nila sa internet. Bakit? Kasi natatakot sila sa repercussion ng mga bagay na pinagsasabi nilang hindi pala nila kayang panindigan. Okay. Tama. Correct naman. Yun ang karamihan mga kabataan ngayon. Correct, tama. Okay, next question. Sabi ni Palomares Pacheco, siya kanina nagsasabi, boss, punta ako dyan, debate tayo. Sige, halika rito. Ilalive pa natin. Tamo, yung panahon ko, hindi kami takot sa debate. Hindi kami takot. Bakit? Pinag-iisipan namin yung mga bagay na pinag-iisipan namin eh. Yung mga topic na mga bagay na inilalaban namin ng debate, pinag-iisipan namin at pinag-research namin ng gusto. So kung gusto mo, pumunta ka rito. Sige, welcome sa akin yan. Welcome sa akin yan. Kung manalo ka, hindi congratulations. Clap to you. Natalo mo si Chai Chester. Diba? Tignan mo nga kung yung account niyan, lock profile. Boss, thank you. Check natin. Sarap. Sige, brother. Sarap ng ano mo. Taris mo. Salamat, brother. Maraming salamat. Bisita lang kayo, Lloyd. Kasama yung mga ibang tag-munisip. Pero takot ako doon dumaan eh. Ay, dito ka naman. Checkpoint to, Hindi, kasi bilang tayo na akin. Dito tayo nyo. Mabuhay. Tantok. Okay lang yun. Kapag ka umuwi ka sa bahay nyo ng lasing, maganda ang misis mo, kaya huwag ka matakot. Hindi, siyempre. Dami nang harang eh. Huwag mo Hindi kaharangin. naman Ayan. nakalaki yung profile mo. O, di good. Ayos, punta ka rito. Punta ka rito. Dito lang ako sa mahabang parang barangay hall sa Angono Rizal. Ayan, bigay ko na sa iyo address. Sige, next question. Nice. Yes, Question naman po ito, galing kay, ito, Gidon Luwalhati. Alam mo ang tungkol sa mga globalist, elites, at sa mga kabal magaling. Saludo ako sa'yo. Alam mo daw yung tungkol sa mga globalist, elites, at sa mga Kasi kabal. nagtsatsaga kasi ako mag-research. Diba? Nagtsatsaga ako mag-research. Diba, alam mo yun, when you have too much time in your hands, that you're already, retired, or you're already a retired individual, you have too much time in your hands. Sobrang dami mong oras na pwede kang, alam mo yun, pwede kang gumawa ng kahit na ano, pwede ka ring mag-research ng kahit na anong mga bagay.
there's more to life than just having kids. Anong message sa kanya, no? Alam mo yun, tapos papatapon mo sila sa eskwelahan. Tapos, pag tumanda ka, mag-aantay ka na ng ganasya galing sa kanila, tapos palalakihin mo yung apo mo, tapos mamamatay ka. There's so much more to life than just bearing forth kids and then dying afterwards. Ang daming mga taong ganun lang nabubuhay eh. Para sa anak, para sa anak, para sa anak. Puro lahat na lang ng bagay para sa anak. Tapos nag-aantay ka ng kamatayan mo habang lahat ng bagay para sa anak. Tapos ngayon, ano nangyayari? Kung ano puno, siya ang bunga. Hirap na hirap ka sa buhay mo kasi lahat ng pera mo binigay mo sa anak mo. Yung anak mo naman, nagmamadali din mag-anak. Tignan mo. Para lahat ng pera niya bibigay niya rin sa anak. Bakit? Kasi ganun na nakita galing sa'yo. Para sa anak, para sa anak. Correct, tama, no? There's more to life than just para sa anak. There's for yourself as well. There's for the community. Diba? For the city. For the province. For the country. Pataling ka sa mga katulog na. Sige, next question. Eto sir, tanong naman po ito ni Azrael. May mabibigay ka bang advice about pornography? Ano bang dapat gawin ng mga kabataan about dito? In everything you do, this goes for everything. Kasi ka-ipokrito naman pag sinabi ko di ako nanonood ng porn. Ito sasabihin ko sa inyo. In general, mag-ingat kayo sa addiction. Mag-ingat kayo sa addiction. Lahat ng klase ng bagay. Lahat ng masarap nakaka-addict. Lahat ng masarap, ulitin ko, lahat ng masarap nakaka-addict. Mag-ingat kayo sa addiction. Isa yun. Tapos, yun ang advice ko, mag-ingat kayo sa addiction. Tapos, in everything you do, practice moderation. Moderation. Kaya ako nakikita ninyo, di ba, nagkakobra ako. Pero minsan lang ito sa isang linggo, marami na 3 beses sa isang linggo. Sobrang dami na nun. Kasi ang normal sa akin, kapag hindi naman ako nagla-live at hindi naman ako nakikipag-usap sa mga matataas sa tao, talagang completely zero cobra talaga ako. Tapos yung paninigarilyo, may mga pagkakataon naninigarilyo ko, minsan, alam mo yun, 2, 3, 4 sa isang linggo. 4 na stick yun sa isang linggo. Isipin mo kung gano'ng kakonti yun na may mga tao nga nakakaubos sa isang kaha sa isang araw eh. Diba? Oo, dati ganun ako. Pero ngayon, unti-unti, nababawasan ko na eh. Nung nagpunta ako ng Tondo, nag-withdrawal syndrome ako nun. Salamat! Good night! Naka-withdrawal syndrome ako nun eh. Naramdaman ko, naglalaway ako nun eh. Nasa Tondo ako. Pero, I have to go through the process. Kasi at some point, kailangan ko rin tumigil. Bakit? Pag hindi ako tumigil, mamatay ako sa cancer. Marami na masyadong namatay sa cancer dahil sa yosin. Diba? Gets mo yun? In everything you do, you make sure that you practice moderation. Unti-unti, dahan-dahan, lahat ng sobra masama. Ulitin ko, lahat ng sobra masama. Katulad nun, halimbawa, pornography, diba? Let's talk about pornography. Mahina ako, John? Okay, lalapit ko na. Ayan, naririnig nyo na ako. Ayan. So, let's talk about pornography. Meron ngayong sakit na nakita ang mga doktor na ang cause ay pornography. Akala mo walang sakit na naidudulot. Bakit? Kasi nasa cellphone lang eh, diba? Ayan. Merong sakit na nakita silang naidudulot niyan. Ang tawag, porn-induced erectile dysfunction. Porn-induced erectile dysfunction. Ang konsepto nun, ayaw mo nang sumiping sa totoong babae, ang gusto mo na lang, puro porn na lang. Tapos pag totoong babae, hindi ka na magkaroon ng maayos na experience kahit sarili mo pang asawa. Bakit? Kasi nasobrahan ka na sa kaka-porn. Mas exciting ang porn kaysa sa tunay na buhay. Diretso. Mas exciting ang anime kaysa sa tunay na buhay. Ingatan mo lang ang sarili mo, lahat ng bagay na sobrang masama. So in everything you do, hindi na importante kung porn yan, o inom yan, o yosi yan, o kahit na ano pa yan. Practice moderation. Moderation, ulitin ko moderation. Dahan-dahan ka lang. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan. Tanong naman po ito ni, ayan. Kanina nagtanong po siya, yung kanina nagko-comment ni Palomares Pacheco Jeremy. Boss, Good evening! I'm an idol. Ano po ba talagang pinaglalaban mo? Ayan. At least kahit paano nabubuksan na isip mo. Tinatanong mo na ngayon kung ano pinaglalaban ko. Una, pinaglalaban kong gusto kong tumalino ulit ang mga Pilipino katulad ng mga panahon ni Rizal. Pangalawa, gusto kong yumaman ang Pilipinas kasi masyadong maraming mahirap dito. Third world country tayo kung di ko napapansin. Including you, gusto ko yumaman ka. I want you to have a taste of what the good life feels. Gusto kong maintindihan mo kung anong pakiramdam ng masarap ang buhay. Pangatlo, gusto kong magsumipag ang mga tao. Lalo na ang mga Pilipino. Kasi masisipag naman tayo sa ibang bansa. Pero hindi sa sarili nating bansa kasi tamad tayo dito dahil nga sa baba ng cost of living. Pero pag nasa ibang bansa tayo, nasa Amerika tayo, nasa Europa tayo, nasa Middle East tayo, tayo ang mga pinakamasisipag at pinakapaborito nila mga Pilipino sa iba't ibang mga bansa dahil sobrang sipag natin. Pero sa sarili nating bansa, mga tamad tayo.
sa sarili nating mga bansa, nagpapakatanga tayo, nagpapakabobo tayo, at ang purpose na lang ng karamihang mga buhay ay para magjowa, mag-anak, tapos mamatay. Kung hindi nyo napapansin, yun na nagiging life cycle ng maraming mga Pilipino. Maraming mga Pilipino ang wala ng kasaysayan. Na pag namatay sila, ni hindi man lang sila maalala ng mga anak nilang dalawin sa sementeryo kasi wala silang nagawa sa buhay nila. Bukod sa gumawa ng pera, ibinigay yung pera sa anak tapos na. Walang history. Walang history. May mga pictures. Nakikita mo yung mga pictures ng mga lumang tao, pero hindi mo alam kung sino-sino sila. Kasi hindi mo alam kung ano-ano yung mga nagawa nila. Ngayon, I am invoking and I am trying to provoke you to have a good life. Pinipilit ko na mapuwersa kayo na magkaroon ng magandang buhay. Kung ano man eksakto yung buhay na gusto mo. Yung pangarap mong bahay, yung pangarap mong kotse, yung pangarap mong pagsasama, yung pangarap mong mga anak, yung pangarap mong eksaktong buhay. And then, pagkatapos nun, mag-invest ka sa kabilang buhay, maalala mo sanang may kumuha sa'yo. May Diyos na nagbabantay sa lahat. Yun mismo ay pinaglalaban ko. Ikaw, ano pinaglalaban mo? Sabi niya, gusto mo maging utak ni Rizal, maging kautak ni Rizal ang mga kabataan. Bakit si Rizal pa ba nakaupo ngayon, boss? Bobo ka talaga. Bobo ka talaga. That type of mindset will not get you anywhere. See you in 5 years. Paglipas ng 5 taon, ganyang klaseng mindset na pinapairal mo, magkita tayo after 5 years. Malayo na narating ko, ikaw hanggang ngayon nandiyan ka pa din. Bobo ka pa rin. Sige, next question. Ayan. Tigilan mo na yung pagbabasa sa kanya. Hindi ako nag-entertain ng mga bobong taong ayaw makinig. Tigilan mo na yung pagbabasa sa kanya. Sige. Tanong ni JC Santos, boss, naniniwala ka ba na mindset is greater than skills? Oo. Kasi pagka maayos ang mindset mo, magkakaroon ka na maraming skills eh. Pag hindi ka masyadong emotional, tignan mo, ang daming skill na makukuha sa pagiging hindi emotional. If you know how to control emotions, ang layo mararating mo. Tignan mo, lahat ng mga pinakamalalaking pagkakamali mo sa buhay, kung sino ka man na nakikinig ngayon, check mo emotion mo doon sa panahon na yun, sa mas madalas na pagkakataon sa blay ka. Hindi natin pinag-uusapan yung baka niloko ka ng kung sino man, pero yung ikaw mismo pumalpak at sumablay at nagkamali, kamali ka sa pera, nagkamali ka sa pagsasama, o nagkamali ka sa maraming bagay ng buhay, check mo ang sarili mo. Check mo yung emotion mo. Check mo yung mindset mo. May overshoot ka o may lapses ka. So naniniwala ako mas okay yung mindset kaysa sa skills. Ang skills kahit sino pwedeng matuto ng skills eh. Pero yung tamang mindset na nakakapagpausad, bihira yun. Sobrang bihira. Tignan mo sa maraming mga influencer. Maraming mga influencer bulok ang utak eh. Hindi lang nila napapansin na bulok yung utak nila. Yung mga prank, joke time. Nakikita niyo naman yung mga influencer na yun, di ba? Ano dulot ng mindset nila sa mga kapwa-tao nila? Bukod sa entertainment, ano dulot nila sa mga kapwa-tao nila? Lalo na yung mga klase ng mga prank na nakaka-perwisyo na ng kapwa. Meron yung isang prank nung nakaraan, tinutukan siya ng baril ng pulis kasi akala totoong hino-hold up niya yung tao eh. Diba? Akala totoong kinikidnap. Tinutukan siya ng baril ng totoong pulis, munti ka na siya mapatay. Kung hindi pa lumabas yung mga kasama niyang nagbibideo sa kanya, malamang napatay yun. Tingnan yung kalokohan ninyo. Yun. Next question. Tanong naman po ito na hindi ko maintindihan ng pangalan. Boss Chi, anong masasabi mo sa issue ngayon ni Tito Mars? Ano ba issue niya ngayon? Hindi ko alam eh. Yung tungkol dun sa bata na 16 years old. Scripted daw yun. Sabi ni Nico David, scripted yun. Yun nga lang, alam mo, nalulungkot ako dun kay Tito Mars kasi he started his social media career na para bang ang dating dahil bakla siya, yung konsepto ba na, alam mo yung itinatama niya yung mindset ng ibang mga bakla na, bakla tayo, hindi tayo babae. Tinatama niya yung ganung mindset eh. Pero ngayon, dumating na ngayon sa punto na parang sobrang toxic na ng mga content niya. To the point na puta, di ba? Pumapatol niya siya sa mga ganun. It was, he started in the right foot sa social media, na para bang ang dating yung mga commentaries niya, setting I will say a good standard by means of using his moral as a guiding light para sa mga bagay na sinasabi niya sa social media. Ngayon, dumating na sa punto na kahit ano na lang, basta sumikat. Ganun na nangyayari ngayon kahit ano na lang, basta sumikat. Nakikita ko yung ginagawa nila yung iba. I don't agree with that. Pero, palagay ko mas okay na yun kaysa dun sa konseptong, ewan ko kung nagpo-promote siya ng sugal pero mas okay na yun kaysa sa mga konseptong nagla-live para mag-promote ng sugal. Yung ganun, that's
I think, and I may be wrong, that's entertainment na may possibility hanggang entertainment lang at hanggang inis mo lang yung makukuha. Pero yung nagpo-promote ng sugal, hanggang kasiraan ng buhay ang papunta nun eh. So, ngayon, nandun ako sa puntong hindi ko na alam kung okay pa ba yung mga contents niya o hindi na. Andun ako ngayon. Kasi dati okay talaga yung mga contents ni Tito Mars. Parang guiding light siya, North Star siya ng mga bakla kung paano ba talagang, alam mo yun. Meron siyang binuksang pinto para sa mga LGBT tungkol sa usaping mindset ng mga LGBT dun. Pero ngayon, hindi ko na sigurado eh. Yun ang sagot ko, hindi ko na sigurado. Sige, next question. Di siya question pero sabi ni Faylene Dayag, Hello Sir Chester, naging okay na ako. Ngayon, mula nung nakausap kita in person at in-advisean mo ako na huwag ko gawing tamad ang mga anak ko. Nagising ako dun Sir Chester, okay na sila ngayon at matatag na din ang loob ko. Titiisin ko sila lalo pag hindi importanteng bagay. Thank you po, watching from Saudi. Galing. Galing. Saudi. Ayan, unti-unti, umuusad na buhay. Mga magulang, pabayaan ninyong magkaroon ng struggles yung mga anak ninyo. Hindi lahat ng bagay re-resolvehin mo para sa mga anak mo. Otherwise, makakabuo ka ng mga bata na weak ang mindset. Hindi kayang resolvehin yung sarili nilang mga problema. Hindi mo gugustuhin ng mga anak na hindi kayang resolvehin ng mga problema nila, na every time nila magkakaproblema sila, sa'yo tatakbo, tapos haharapasin ka para resolvehin yung problema nila. Matuto kayong magkaroon ng mga anak na problem solvers, na ang focus nila sa mga problema nila, resolution, hindi reklamo. Kasi maraming mga tao, there's just too many people na nagrereklamo sa mga problema nila, na kung sana ang focus nila ay resolution, sana nagkakaroon sila ng peace of mind. Tito. Okay lang. Dalawang May extra order. rice pa yan? Dalawa, tatlo. Dalawa. Tatlo. Extra. Tatlo na extra rice? O, kwentay mo na. 240 plus extra rice po, no? 235 po. Yung 235. Okay, bubunot na rin muna ng panukli. Tanong po nang hindi ko ulit maintindihan na pangalan. May bariya kayo? No. Yan lang. Okay lang. Ang bala. 250. May 5 pesos ka na lang. Yun, thank you very much. Maraming salamat. Ingat Wala kayo. pong ano sa vlog yan, sir. Wala kayong... Wala, not today, not today. Walang tabako. Not today. Kasi bagong project ito eh. Bagong project. Kaya pala. Lagi yung nadaan dito, hindi ko alam na ikaw, sir. Salamat, brother. Ingat kayo sa biyahe. Good night. Sige, go. Tanong naman po rin hindi ko maintindihan ang pangalan. Boss, ano sa tingin mo ang mainam gawin para makaiwas sa sugal? Lulong na kasi yung tropa ko. Wala naman kasing ibang ano eh. Tigilan mo. Pasok ka sa religion, ganun. Gumagana yun, pasok ka sa religion, sumampalataya ka talaga. Kasi alam mo, one way or the other, titigilan mo rin naman yung sugal eh. Either titigilan mo yan habang ngayon eh, okay ka pa, o titigilan mo yan pag ubus na ubus ka na. Ano lang sa dalawa yan? Titigilan mo yan, one way or the other, titigil ka rin dyan. Either ngayon na medyo okay ka pa, o pag ubus na ubus ka na at lahat ng nakapaligid sa'yo, niloko mo na dahil sa pera. Ang daming mga ganyan, sugarol tapos manluloko pa. Pakaraming ganyan. Worse niyan, sugarol ka na, addict ka na nga sa sugal, addict ka pa sa pangungutang. Good night! Bye-bye! Ito naman sir, question galing kay Robert Ronald Makiling. Mhm. How to beat depression, boss? Ako, ang ginagawa ko kasi para hindi ako magkaroon ng ganyan, una, hindi ko tinitignan yung mga bagay na nakaraan. Whether it be good or bad. Hindi ko na tinitignan. Nagtutumulin ako dun sa hangganan ng gantimbala ng kung ano man yung nasa dulo. Doon ako nagfo-focus. Mas importante yung bukas kaysa sa kahapon. Mas importante yung araw ng kamatayan kaysa sa araw ng kapanganakan. So, hindi na ako tumitingin sa mga bagay na nakaraan. Halimbawa, alam niyo naman siguro, every now and then, siguro naman nakita niyo na in the past na nabibigyan ako ng mga recognitions at mga plaque, di ba? Nabibigyan din ako ng mga parang award, di ba? So, bibigay sa akin isang award. Tambak na kagad sa library. Next award, library. Next award, library. Next award, library. Ganun ako. Hindi ko na tinitignan na. Parang nagro-romanticize pa ako sa mga bagay na gano'n. Tsaka na ako magro-romanticize pag matanda na ako, pag wala na akong kayang gawin at wala na akong maikilos. Tsaka ako na titignan isa-isa na, may award pala ako sa ganun. May award pala ako sa ganun. Ay, binigyan ako ng award ng ganitong swelahan. Ay, binigyan ako ng award ng ganito. Ito, matataas na tao itong nag-award sa akin dito. Yun, tsaka na ako nun. Tsaka na. May mga tao kasi, tingin sa nakaraan, tapos titignan na nga yung nakaraan, yung mga pangit pa ng nakaraan ang tinitignan. Diba?
Sa akin, tumingin ka sa kinabukasan mo, trabahuhin mo yung kinabukasan mo. Make your future so bright that you forget the darkness of the past. Mas importante yung bukas mo. Mas importante yung bukas mo, yung hinaharap mo, kaysa sa dilim ng lahat ng kahapon mo. Yun. Yun ang sagot ko rin. Ayos. Next question. Sana naitawid ko ng maayos sa inyo yung laman ng isip ko. Laman ng puso ko yun eh. Tanong naman po ito, galing kay Marius Rivera. Sir, masama po bang mahalin ang isang tao dahil naaawa lang ako sa kanya? Yung ano kasi, yung awa kasi isa sa mga form ng pagmamahalin. I will say, i-audit mo yung sarili mo. Okay lang ba sa'yo na pag matanda ka na, yung tao na yan ang kasama mo? Tapos ang dahilan kung bakit mo siya kasama ay dahil naawa ka lang sa kanya? Is that enough for you? Kung enough na para sa'yo yun at nakikita mo naman siyang makakasama mo habang buhay dahil lang sa awa, then I don't think there's anything wrong with that. Pero kung hindi okay sa'yo, I think you should do something about it. Alamin mo kung ano ba talaga standard mo. Kung ano yung standard mo, paggawa mo sa kanya, tignan mo, madadagdagan yung pagmamahal mo, higit kesa sa awa lang. Pag ginagawa niya na yung mga bagay na gusto mo, tapos yun talaga yung eksaktong standard mo, na baka hindi makuha eksakto yung standard mo. Lalo na when it comes to genetics. Kasi may mga babae naghahangat ng mga lalaking may abs. Parang mga katulad na dyan, sino yung Magic Mike, gano'n. Diba? May mga babae naghahangad na magaling sumayaw, na may abs, na magaling pang kumanta, na maraming pera, na parang Christian Grey pa. Diba? Gets mo yun? Oo, nagigets ko yun eh, diba? Na hindi mo makukuha lahat yun sa isang lalaki. Hindi mo makukuha lahat yun sa isang lalaki. Pero at least he can come close. Diba? Kung hindi man makuha sa genetics, at least man lang sa actions. Ngayon, ang tanong ko ngayon sa'yo, ano ba talaga standard mo? Pag nakuha mo na ngayon kung ano standard mo, tsaka mo ngayon ilapat sa kanya kung ano may standard mo, na palagay mo achievable para sa kanya. Madadagdagan niya ng higit kesa sa awa lang. Yun ang sagot ko. Next question. Di pa siya tanong pero sabi ni Ray Gutierrez, brother, nice seeing you na okay na lagay mo. Ako yung professor na dumalaw sa'yo doon sa Tondo. Sana natatandaan mo pa ako. Naalala kita ba? Good evening! Good Sila evening, ulit. brother. Kamusta kayo? Balita? Sige lang, liga dito. Hindi sila yun. Wala mga cellphone. Hindi sila yun. Parang mo na kayo ito. Sige, diretso na kayo. Tanong naman po ito ni David Legaspina Naldor. Hello brother, good evening sa'yo. Ano pong masasabi mo sa kasabihan ng tradisyonal ng mga Pilipino na mag-aral kang mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho? Yun kasi ang simula. Yun kasi ang simula. You should understand the perspective na yun kasi talaga yung simula. Paano yun yung simula? Pagkatapos mo mag-aral, mag-a-apply ka talaga ng trabaho. One way or the other, yun talaga ang punta. One way or the other, yun talaga ang punta. Maliban na lang siguro, when you have rich parents, di ba? O meron tumulong sa'yo na out of the usual. Pero ang normal kasi, yun talaga. Para makapagnegosyo ka, kung gusto mo magnegosyo o gusto mo mag-freelancing, kailangan mo talaga ng pera. Ang tawag doon, puhunan. Para makakuha ka ng malaking puhunan, mag-aral ka ng mabuti, magtrabaho ka ngayon ng maayos, tapos pag na-promote ka, lalaki yung sweldo mo. Pag lumaki yung sweldo mo, dapat dumami rin ang ipon mo. Na ngayon, nakadepende naman sa disiplina mo, pagdami ng ipon mo. Pero pag dumami ang ipon mo, then you can do whatever the fuck you want to do with that money. Gusto mo magnegosyo? Pwede. Gusto mo mag-freelancing? Pwede. Gusto mo mag-invest? Pwede rin. Diba? Yun kasi talaga yun eh. Yun ang next step nun. Para makakuha ka nga na kasi ng malaking pera, yun ang gusto ng magulang nyo. Kung di nyo napapansin, yun ang gusto ng magulang nyo eh. Gusto nila mag-succeed kayo sa buhay na marami ka ng pera, masaya ka pa. Pero ito kasi ang pinaka-common eh. Ang pinaka-common, merong mindset ng mga Pilipino na pag marami kang pera, masaya ka. Oo, there's some truth to that. Merong konting katotohanan doon na hindi yun ang buong katotohanan. Pero you have to consider na meron silang punto at hindi naman sila mali. Diba? Kasi isipin mo yung konsepto na mag-aral ka na mabuti para makakuha ka ng magandang trabaho. Tapos naging piloto ka. Diba? Gets mo yun? Mag-aral ka na mabuti para makakuha ng magandang trabaho. Tapos abogado ka. Mag-aral ka mabuti para makakuha ng magandang trabaho. Tapos doktor ka. Engineer ka. Gets nyo yun? Gets nyo yung punto na yun? O kung hindi ka man at nasa corporate ka, supervisor ka, o manager ka, o vice president ka, o CEO ka. Mag-aral ka na mabuti. Diba? Yun ang punto eh. Yun ang punto nila. Ang punto nila, tabaan mo utak mo para malayo marating mo sa buhay. Galingan mo para malayo marating mo sa buhay. Yun ang punto ng mga matatanda kung hindi nyo napapansin. Hindi naman yan tungkol sa pag-aaral lang at tungkol sa pagiging empleyado lang.
Oo, yun lang kasi yung abot ng isip nila tungkol sa pag-iempleyado lang. Yun yung abot ng isip nila. Pero ang talagang totoong ibig nilang sabihin doon, na talagang gusto talaga nila mangyari sa buhay mo, ang gusto nila mag-succeed ka sa buhay, na masaya ka na nga sa buhay mo, marami ka pang pera. Kung di nyo napapansin, yun ang gusto nila. Makalayo ka sa buhay na may mga achievements ka, masaya ka, tapos marami kang pera. Yun ang gusto ng mga magulang mo. Hindi yung maging empleyado ka lang. Hindi ganun. Hindi ganun. Yun ang sagot ko ron. Okay, sige. Okay. Sige. Next question. Ayan. Tanong naman po ito galing kay JR Molina. Idol, sana mapansin, naisusulat ba na pag dumating ang Diyos ay may kaguluhan, digmaan at kalamidad na darating? Hindi dumating ang Diyos, si Kristo darating. Nakasulat yun sa 24 ni Mateo. Tsagain nyo lang basahin. Simulan nyo sa 3. 24:3 ni Mateo. Simulan nyo sa 3, tapos tapusin nyo yung buong kapitulo 24. Nakasulat yun. Magsisindig ang bansa laban sa bansa, magkakagutom, lilindol sa iba't ibang tao, bla bla, etc. etc. Yun ang sagot ko lang. Bilisan mo lang, brother, ha? Kailangan kita rito. Now, go, next question. Tanong naman po ito ni... Ayan. Grabe. Ano ba si grabe? Ayan. Tanong ni Justin Galiago. Good morning, Idol. Totoo ba yung tungkol sa Tagyan Talyano, ang pamilyang may-ari ng buong Pilipinas? Nakita ko yung conspiracy theory na yun. Pero, syempre, hindi ko naman alam kung ano ba talaga katotohanan doon sa parte na yun, diba? Kasi, hindi naman hindi naman in-honor yun eh. Diba? Hindi naman in-honor yun ng mga, ngayon nakatayo na ngayon ng mga establishments eh. Kung nakikita niyo puno-puno ng establishments ang buong Pilipinas at hindi naman Talyano ang may-ari ng ng mga kinatitirikan nilang mga titulo. Kasi bawat isang lupa may titulo. Diba? Sige, sabihin mo, hindi, may mga lupang walang titulo. Nga, andun na nga tayo. Pero may mga lupa na, alam mo, may establishment na, tas may titulo. Hindi naman nakapangalan sa Talyano halos natin. May mga ibang siguro nakapangalan pa sa Talyano, pero yung mga Talyano na yan, kung meron man silang pinanghahawakan na buong Pilipinas, malamang Spanish era pa yan. Pero would you think na ang Spanish era ay ipapangalan sa isang pamilya lang, sa Talyano lang, ang buong Pilipinas? Inialay siguro kay King Philip ng Espanya kasi siya yung hari. Pero palagay nyo ba hindi naman, alam mo yun, dugong bughaw, hindi naman kasama ng kingdom, tapos iaalay isang buong bansa sa kanila? Would you think that's logical? Ako ganun ako mag-isip eh. Iniisip ko lagi yung surrounding circumstances. Ano surrounding circumstances? Nung pumunta dito ang mga Kastila, ipinangalan ng Pilipinas kay King Philip II ng Spain, diba? Ngayon, ipinangalan kay King Philip II ng Spain, pero malaking possibility na ang gobyerno ng Espanya ang nagme-may-ari sa Pilipinas at hindi isang pirasong pamilya na hindi man lang parte ng kingdom hindi man lang parte ng royal family ng Espanya. Yung mga Talyano, meron akong parang balita na parang mga Pilipino yung mga yan. Would you think nagagawin pa yung Treaty of Paris? Tapos hindi kasamang pumirma ang mga Talyano sa Treaty of Paris? Kung ang mga Talyano pa lang may-ari ng Pilipinas? Diba? Nagme-make sense ba yun? Doon lang ako sa common sense. Laging yun ang basehan ko common sense. Yun ang basehan ko, common sense. Nagme-make sense ba yun? Yun ang sagot ko ron. Kasi alam mo, conspiracy theory yan eh. In every conspiracy theory, merong mga facts behind, meron ding fictions behind. Diba? Tapos hinihilot nila yun para sabihin ganito, sabihin ganyan, para palabasin kung ano man eksakto yung gusto nilang palabasin. Ganun ang nangyayari sa conspiracy theory eh. Na every now and then, meron mga conspiracy theory na na-debunk. Meron din naman conspiracy theory na napatunayan. Pero at the end of the day, you have to, alam mo yun, deploy a certain level of practicality, lalo na i-check mo yung surrounding circumstances. Yun ang sagot ko. Sige, next. Tanong naman po ito galing kay RJ Pajarillo. Idol, tanong ko lang, anong paniniwala mong pangalan ng tunay na iglesia o relihiyon na nakasulat sa Biblia? Salamat. Marami kasi. Marami. Kung babasahin mo yung Ebreo, iglesia ng mga panganay. Tapos, merong binabanggit din sa Biblia, iglesia ng mga Hudyo. Tapos, meron ding binabanggit sa Biblia, iglesia ng Diyos. Tapos, meron ding binabanggit sa Biblia, iglesia ni Kristo. May mga talata yun sa Biblia. May mga talata pa yun sa Biblia. So, pili ka na lang dun.
yun ang kagandahan. Hindi kasi ako religious leader. So, hindi ako obligadong mamili at pangalanan yung iglesia ko ng kung ano man yung pangalan. Diba? Hindi ako obligado. Kaya ngayon, nandun ako sa neutral grounds na sobrang dami kong kasing nababasa sa Biblia ng mga pangalan ng iglesia. Iglesia ng mga panganay, nakatala sa langit, nasa Ebreo yun. Yung iglesia ng Diyos, nasa unang Korinto, nasa ikalawang Korinto, at marami pang iba pang parte ng Bagong Tipan. Yung iglesia ni Cristo, nasa Roma 16:16, at saka nasa Gawa 20:28. Nasa yung isang version ng Biblia, kasi hindi naman lahat ng version ng Biblia ganun na nakasulat din. Lamsa version yun Gawa 20:28 na iglesia ni Cristo na binili niya sa kanyang sariling dugo, 'di ba? Tapos iglesia ng mga Hudyo, nasa Galatia naman yun. Yun yung iglesia ng mga Hudyo, yun naman ngayon yung kinabibilangan naman ni Pablo, na yung iglesia ng mga Hudyo, nagpakapanatiko siya doon, nagpapapasok kayo siya ng mga tao sa kulungan, pinapapatay niya mga Kristiyano, ganun. Ang dami ko nababasa kasing iglesia sa Biblia. Yun ang kagandahan. Dahil hindi ako religious leader, hindi ngayon ako obligadong mamili ng isa dyan sa mga yan para ipangalan ko sa religion ko. Ang laya, kapag hindi ka religious leader. Ang sarap ng ganitong buhay. Sige, next question. Tanong po ni Ramil Torres Ramos, thoughts mo na lang sa stoicism. Stoicism kasi hindi ka nagpa-practice ng emotions. Hindi naman kasi nilagay ng Diyos yung emotions para hindi mo i-practice. Ako, personal, pinapractice ko yung mag-express ako ng emotions, pero at the same time, pinapractice ko rin na ako mismo ang in charge ng mga in-express kong emotions. Yun. Nag-express ako ng emotions. Nakikita ninyo kung kailan masaya ako, di ba? Nakikita nyo rin ako kung kailan malungkot ako, kailan naluluha ako, kailan bla bla, etc. Nakikita nyo yun Nakikita nyo. Imposibleng hindi nyo nakita na minsang panahon umiyak ako. Imposibleng hindi nyo nakita minsang panahon masaya ako. Imposibleng hindi nyo nakita minsang panahon galit ako. Di ba? Nakikita nyo yung mga expressions ko sa social media. Pero I make sure I am in charge of all those expressions that I have presented to you in social media. Ako ang in charge sa mga expressions na yun. Hindi mo masasabing stoicism yun. Kasi ang stoicism in general, pag hold ng emotion mo, na pag masaya ka, pag malungkot ka, pag ecstatic yung feeling mo, pag, naiinis ka, flat face ang poker face ang stoicism. Yun ang sagot ko. Nag-e-enjoy ako sa emotions. In case hindi nyo napapansin nag-e-enjoy ako sa emotions. Next question. Tanong naman po ito, galing kay, tanong po ito ni Ichiboy Wenichi. Good morning, Udochi. Ask ko lang kung tama ba ang mindset ko na ang matalinong tao hindi nag-aaksaya ng panahon na makipagtalo sa taong boplak. Salamat po ulit sa pagsagot. Depende sa ang matatalinong tao, nag-aaksaya din ng panahon paminsan-minsan. Diba? Yun ang tawag escapism. Technically, pagpapalipas lang ng oras yun. Ngayon, when you say matalinong tao, hindi naman ang ibig sabihin nun, hindi nag-aaksaya ng oras paminsan-minsan. Something is just worth wasting time with. Ano ba? Yung oras na hindi talaga kayo nag-uusap lang ng jowa nyo, tapos magkatabi lang kayo. Diba? Technically, nagpapalipas ka lang naman ng oras dun And it can be a waste of time for other people. Pero it is worth your while to waste time with that person that you really want. Diba? Na you could have been doing something more productive than just being with that person without talking, na nagsa-cellphone lang naman kayo dahil magkatabi kayo. Diba? Pero, merong mga talagang oras talaga na, masarap lang talaga paminsan-minsan na pagbigyan yung sarili mo na magsayang ng oras. Masarap yun Masarap yung paminsan-minsan. Ganyan nga yung sinasabi ko, in everything you do, practice moderation. Moderation. Paminsan-minsan ka lang magsasayang ng oras. Kasi pag hindi mo natutunan yung konsepto ng escapism, tangina, either boring yung buhay mo o mabu-burnout ka na mabilis. Kasi gusto niyo yung diretso itong ginagawa ko rito, tangina paminsan-minsan nabu-burnout na ako rito Sige, nabu-burnout din Every now and then, nag-escapism kami. Paminsan-minsan nagsasayang kami ng oras para maglaro ng ML na magkasama. Diba? O ngayon, nakikita nyo na, naglalaro kami ng ML na magkasama. Well, hindi nyo pala nakikita yun kasi hindi naman namin pinapakita. Pero naglalaro kami. Minsan 3 kami, 4 kami, naglalaro kami ng ML na magkakasama. We're just wasting time. Pero kailangan kasi yung certain, hours or certain minutes na yun for you to waste time. Kasi, yung bang konsepto na burnout ka na escapism kailangan. Palipas muna tayo ng oras, palipas muna tayo ng sama ng loob at inis at pagod at kung ano man, di ba? Kuyumag sa utak. Gets mo yun? Ganun yung konsepto
Ngayon, pwede mo sabihin, hindi naman ikaw waste time yun. Oo, pwede nga. Pero pwede mo rin naman sabihin wasted time yun eh. Nakadepende na lang sa kung sino tumitingin. Diba? Ngayon, tatanong mo sa akin, bakit ikaw, Chester, matalinong tao ka, bakit nakikipag-usap ka sa mga basher mo? Kasi, ang bottom line nun, simple eh. Entertainment sa akin yun, that's one. Multiple reasons yan eh. One, entertainment sa akin yun, hinahasa ko utak ko sa mga taong gustong pumalag sa akin. Hinahasa ko sa mga basher. So, napapaghasaan ko sila, napapakinabahan ko sila para hasain ang utak ko. Technically, waste of time lang naman yun sa kanila eh, diba? Kasi pwede namang hasain ko na lang yung utak ko sa ibang tao eh. Mas matalino kaysa sa kanila eh, diba? That's one. Two, engagement. Diba? Kasi pagka nireplyan mo ba siya, magre-replyan, susunod-sunod rin tatantarin ganyan. Tapos pag nainis mo pa sila ng husto dahil emotional driven nga sila, lahat ngayon ng post mo may comment sila, which is good for engagement. Technically, napapaglaruan ko sila para lalo sila mag-comment sa akin. Katulad nung isang binasa mo kanina. Kita mo, naka-live ako, comment siya ng comment. O, di tumataas ngayon ang engagement ko. Kita mo? O, tapos, pangatlo, nagbabaka sakali ako na yung mga butas na mga buhay nila, yung mga bulok na mga buhay nila, baka sakaling matagpian ko ng konting karunungan na baka sakali na mabuksan ang isip nila, na baka sakaling yung mga bagay na narinig nila sa akin, mapakinabangan nila sa personal na buhay nila. Multiple reasons yun. Pero technically, if you put technicalities, bobong tao lang naman yun eh. Diba? Na walang achievement sa buhay, na naka-fake account, na baka nga palamunin pa sa loob ng bahay nila, na basura ng lipunan, na alam mo yun, walang pakinabang sa mundo as in zero value to the world. Na mas maigi pang kinakain na lang siya ng lupa kaysa nandito siya lilisaw-lisaw ng gugulo. Diba? May mga ganong klase ng tao eh. Pwede mo sabing waste of time yun. And it may probably be a waste of time. Pero, alam mo yun, sometimes, wasting time is just a good entertainment, I would say. Ayun, yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan. Tanong naman po ito ni KD Brohel. Brother, tanong lang kasi nakakakilabot kasi itong Tanong lang, nakakakilabot kasi ito. Anong masasabi mo dito? Pahayag 20 verse 10. Basahin mo. Anong nasulat ka? Pahayag 20 verse Apocalypse yan. Kaya ba na Apocalypse? So, minsan yung pahayag, pag ginugel mo, iba yung lumalabas eh. 10. Mukhang po. Sorry sir. Apocalypse mo. Ako na babasa. Ako na. Revelation na. Hindi mo na revelation yan. I-Englishin ganyan revelation na yan. Okay. Tapos lalo ngayon lalabo pag English dahil May masyado translation malalim. naman po. Akin na. 10. At ang diablo na dumaya sa kanila ay binulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroon din naman ng hayop at ng bula ang propeta. At sila ay pinahirapan araw at gabi magpakailanman. Ano nakakakilabot dito? Wala naman hindi naman pag-uusap tungkol sa mga tao ito eh. Itong specific na talata na to, pag-uusap to tungkol sa diablo at saka sa tsaka sa hayop eh. At saka yung bula ang propeta. Sila ay pinahirapan araw at gabi magpakailanman. Sila yun eh, di ba? Kung gusto mo sumama sa kanila, nakakakilabot talaga yun. Pero hindi naman tungkol to sa majority ng mga tao eh. Tungkol ito sa mga bula ang propeta, tungkol dun sa hayop at saka tungkol sa diablo. Sige lang. Saka po. Okay, sige. Shoutout ka na muna. Kagabi ko po kayo din. Thank you po. Salamat po. Ingat kayo. Dahan-dahan kayo sa biyahe. Opo. Good night. Po. Brother, salamat. Ingat kayo. Okay, sige. Next question. Okay ka na doon sa bato sir? About to sa... Bye! Pagka magtatanong kayo ng specific na talata, lagyan nyo rin ng premise kung ano ba eksakto talaga yung tinutukoy nyo dun. Kasi ang mahirap dyan, rough shot at the dark ako eh. Ang daming topic tungkol dyan eh. Diba? Sa isang pirasong talata, sobrang daming topic na pwede natin pag-usapan dyan. Pipili ka ng isang talata, sabi mo nakakilabot, tapos tatanong mo sa akin tungkol dun interpretation ng talata na yun. Hindi ko alam kung ano eksakto dun sa talata na yun tinutukoy mo. Hindi ko alam kung ano eksakto. Ano ba, tinutukoy mo ba yung diablo? O tinutukoy mo ba yung hayop? O tinutukoy mo ba yung asukre? O dagat-dagatang apoy? O yung bula ang propeta? Ano ba doon yung tinutukoy mo? At ano rin doon yung tanong mo? Sana be specific. Ayun, sana be specific. Kasi pag mas specific ka, mas marami tayong mga bagay na mapapag-usapan. Kapag ka general kasi, nakatulad nun, I can give you just a few details. Kasi, alam mo, merong malaking tendency pa na hindi ko masagot eksakto yung nasa isip mo. Ang dahilan kasi hindi mo naman i-specify kung ano ba talaga eksakto yung nasa isip mo. Ngayon ang mangyayari, manghuhula ako.
mas malamang na mapamali ako at mas malamang na hindi tumama eksakto dun sa kung ano man yung tanong mo, yung sagot ko, kasi hindi mo naman i-specify kung ano ba talaga eksakto yung tanong mo. Sana, specify nyo mismo kung ano talaga eksakto tanong mo. Sige, next question. Ito sir, di siya question, pero kanina pala ito pinag-flood. Aha. Good morning, Boss Idol. Hindi po ako magtatanong. I wanna make a deal po to help motivate myself po. Pag nagka-income ako dito sa business industry na pinasok ko this October, pa-remembrance mo na po sa akin isang reel mo. Ako po pupunta sa if ever na pumayag ka. Ano? Nire-remember siya sa singsing ko. Oh. Hindi ako nagbibigay ng singsing, binigay lang sa akin ito eh. Too much naman yun para ipamigay ko sa iba yung bagay na binigay lang sa akin. Binigay lang sa akin ito. And these 3 rings signify something for myself. So hindi ko ito ipapamigay kahit kanino, maliban na lang siguro mamatay ako, iiwan ko sa kung sino man. Too much yun para hingin mo sa akin. Sige, next question. Ito naman po. Tanong, Alam mo, kung sumabay ka man at makagawa ka mga ng 1 million, yung mismong 1 million, nakatulong na sa'yo ng malaki. Sige, next question. Ayan, sabi po ni Tyron Goodman, kakatapos ko lang kumain dyan, Idol, solid talaga ng sinigang mo. Si Chef Anthony ang kasi yung gumawa ng ano nito eh. Ng tag ito, ng ano tawag yun? Sinigang? Hindi yung ano, Ang recipe. recipe. Yeah. Siya gumawa ng recipe nito eh. Chef Anthony ang napakagaling na chef. Napakagaling na chef. Sige, next question. Sorry, ito ako sa sarili ko. Inom ka na ulap sarap. Kaya naman po ito ni paulit-ulit ako sinda lang ngayon. Ito, Abby S. Abe. Normal lang po ba na daily 1K to 2K lang ang naitatabi ko from my business? Less expenses and salary ng mga tao ko po. 1 month pa lang po ako sa business. Malaki yun Malaki yun. Kasi alam mo ang normal, 1 month ka pa lang sa business, 1 to 2K, malinis na sa'yo. Masyadong malaki yun, totoo. Kasi ang normal sa business, 1 month ka pa lang sa business, puro palabas pa pera mo. Mga 3 buwan, palabas pa rin pera mo. Makakabawi ka lang yan, mga bandang October, November, December. Pero hindi ka pa rin, wala pa rin assurance yun na makaka-ROI ka talaga. Tapos pagdating ng January, tumal na naman. Yun ang normal sa negosyo. Sa maraming industriya. Sige. Ayos, good job ka ron. Clap ako para sa'yo. Congratulations, ang galing-galing mo dun. Normal yun. Malaki yun. Kung nakakapagtabi ka, tabi mo lang na itabi. Kasi alam mo, hindi mo naman alam kung ano ilalabas ng susunod na taon. Pag tungtong ng January, merong malaking possibility na tumumal ka. Kasi tapos na ang panahon ng gastusan. October, November, December ang panahon ng gastusan. Pagdating ng January, titipid na mga tao so wala ng pera eh. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Hevsel. Boss, tanong ko nga about sa single mom. Totoo bang lugi ang binata sa single mom? Nakadepende kung anong klaseng single mom. Kung average lang naman, tapos high profile yung lalaki, lugi talaga. Pero kung high profile yung single mom, tapos average lang yung lalaki, hindi syempre, yung single mom pa ang lugi dun sa, Kasi may mga personal may mga kakilala ako single mom, tangina na sobrang yaman. Tapos maayos din ang ugali. It just so happen talaga tinarantado lang sila ng lalaki. O kaya sila single mom kasi patay na yung asawa nila. Biyuda na sila technically. Hindi ko naman kilala kung sino yung tinutukoy mo eh. Pero hindi ko masasagot yan generally. Na parang blanket statement. Hindi mo masasagot yan. Mas madaling sagutin niya kapag specific individual ang pinag-uusapan natin. Blanket statement. Kung parehas lang silang average lang, palagay ko lugi. Palagay ko lugi. Kung titignan ng lalaki, lugi siya. Pero kung titignan ng lalaki panalo siya, edi panalo siya. Nakadepende sa perspective yun eh. Diba? Perspective ng lalaki pag-uusapan. Kasi average lang sila parehas eh, diba? May excess baggage yung babae. Diba kayong lalaki may excess baggage din. Anger issues, butataang finances. Diba? Something to that effect. Gets mo yung konsepto doon? Baka parehas lang silang may extra baggage. Kung walang baggage yung lalaki, talagang, alam mo yun, bira naman yun, pero puta, as in straight out, okay lahat, walang problema. Tapos yung babae, wala naman trabaho, tapos, alam mo yun, hindi marunong sa bahay, ganun, tapos may anak pa. Yun talaga, lugi yun. Alam mo, hindi mo masasagot yan ng one size fits all eh. Hindi kaya sagutin yan ng one size fits all. Yung mga lalaking sumasagot yan ng one size fits all, wala masyadong perspective tungkol sa individualism. May mga individual na mga tao. Ngayon, merong common denominator. Doon sa mga common denominator, kahit pa paano medyo makakapagsalita ka. Pero ang common denominator kasi, sa mas madalas na pagkakataon, parehas average. Tapos, syempre, ang pinaka-common naman dyan, may dahilan kung bakit iniwan yan, kung iniwan man.
Maaring niloko, edi okay lang yun kung niloko siya. Pero minsan may mga pagkakataon kaya naging single mother kasi siraulo talaga yung babae. Di ba? Siraulo talaga eh. Masyadong mabunganga, nananakit pa yung babae, tapos hindi naman makapalag yung lalaki kasi alam ng babae na kapag pumalag yung lalaki, makukulong yung lalaki. Lagi na lang ganun eh. Tapos ngayon, pagka yung babae nananakit, okay lang. Naranasan ko yun eh. Naranasan ko yun. Yun ang sagot ko ron. General ako tungkol dyan sa bagay na yan. Hindi ko i-specify yan tungkol sa majority ng mga tao. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito galing kay John Obina. Boss, anong nagtulak sa'yo para maging inspirasyon ka ng Pilipinas? Yung kabilang buhay. Mas interesado ako sa kabilang buhay. Alam mo, totoo, masabi nyo lang na inspirasyon ako ng Pilipinas, tinatawag ko lang na Pilipinas yung Pilipinas eh. Pero ang totoo, ang kausap ko talaga, Pilipino eh. Isa-isang piraso. Kaya nga Project 1M, diba? Kaya Project 1M. Kasi ano yun, Project 1 Man. Pwede mo sabihin Project 1 Million. O yun talaga yun, surface level. Diba? Pero yung underlying meaning niya, 1 man yun, Project 1 Man. Gusto kong ayusin ang buhay ng mga tao isa-isa. Tinatawag ko lang na Pilipinas para makinig kayo. Kasi pag sinabing Pilipinas, mga tao nakikinig eh. Diba? Pero generally, mas importante sa akin yung individual ng mga tao. Isa-isang pirasong mga tao eh. Yun ang interest ko. Individual. Sana hindi mo ako binubugahan. Mas importante sa akin yung individual ng mga tao. Kasi dun sa kabilang buhay, ang pag-uusap dun, individual. Hindi naman yan, alam mo yun, buong bansa yung tinulungan mo, gano'n. Siguro may mga ganong klaseng kakargo, pero sino naman ako, ordinaryong taong bahay lang ako para buong bansa matulungan ko, diba? Mas interesado ako dun sa individual. Kasi kung gusto mo talaga maayos ang isang bansa, you will go far deeper than just looking into a country as a collection of people. You will go individual. Kasi pag naiayos mo yung maraming buhay, may mga tao talagang basura utak. Akala ka nila kinapogi nila yung sobrang hingi na pipe nila ng ganito. Akala nila kinapogi. Ayan, yung mga ganyan, yung mga gusto kong tulungan eh. Magkaroon kayo ng maayos na mindset para po tayo yung mga pipe ninyo, palo nyo sa ulo nyo. Tak na nakakaburot talaga yun. Kung gusto mo magtunog big bike ka, bumili ka na lang ng big bike. Diba? Pero kung hindi mo gustong, alam mo yun, kung ano, wala kang pambili ng big bike, bibili ka ng maingay na tambucho, tangina naman, magkaroon ka naman ng consideration sa madaling araw, wag mong bombahin ng bombahin, diba? Okay lang naman na magkaroon ka siguro ng maingay na tambucho kasi, 'di ba? Sabi nga nila, loud pipe save lives. Alam ko 'yun eh, I should know kasi nagmomotor ako eh. Regular akong nagmomotor. Pero pag ganyan putang ina mga klase ng tao 'yun. Basura na lipunan ng puta. Basura. Gustong-gusto nilang nambubulahaw ng madaling araw. Ewan ko dyan sa mga ganyang klase ng tao. Sarap. Alam mo yung sana mauso dito yung katulad nung sa Thailand. Thailand ba yun? O sa India. Yung ano, pagka naka-loud pipe ka, itatapat yung tenga mo doon sa loud pipe, tapos tsaka bobombahin na enforcer. Para maintindihan mo kung gaano kasakit sa ulo yung putang inang loud pipe ninyo. Lalo pa yung mga naka-radar ng loud pipe ang gamit. Tangina kung makaburat-rat ng motor, akala mo puta. Akala talaga nila natutuwa mga tao pag naririnig yung mga burat-rat ng motor nila. Kailan daw yun? Sila lang nakakarinig na, sila lang, alam mo, yung mga delusional yun eh. Delusional na mga tao yung ganun. Pakiramdam nila, kinakapogi nila yung kinakahaba ng titi nila, yung ingay ng mga tambucho nila. Kala kinaangas. Oo, no, kala nila kinaangas nila yun. Sila lang yung nakakarinig ng maganda sa tenga nila kasi sila yung nakasakay, kasi sila yung gumagamit ng ito. Pero lahat ng mga dinadaanan nila, nabuburat sa kanila. Akala tumitingin sa kanila kasi natutuwa, no? Oo, akala nila tumitingin sa kanila, natutuwa sa kanila, pero totoo, naiingayan sa inyo, mga gabi. Kung gusto mong magtunog big bike, bumili ka na lang ng big bike. Kung wala kang pambili ng big bike, tangin nagtiko mo yung putang inang tambucho mo. Sige, next question. Kakaburot. Tanong naman po ito, galing kay Anthony Pamintuan. Idol, anong masasabi mo kay Doc Willie Ong sa conditions na pareho kayo nang sa isip at puso nyo ang sambayan ng Pilipino? Alam mo, nakakalungkot yun. Nakakalungkot. Kaya nga, alam mo, sabi ko nga kung makakapag-request ako sa Diyos, sana patayin na lang ako ng mga kaaway ko.
I would rather die as a hero telling the truth to the Filipino people rather than die. Ayokong mamatay sa sakit. Ayoko nun. Yung dahan-dahan kang pinapatay tapos nakikita ng mga tao nang ihina. Hindi ko, yan yung fate na hindi ko gugustuhin para sa sarili. Kaya I really wish Doc Willie ko, sana gumaling siya. Sana gumaling siya. Kasi marami naman pera si Doc Willie. Yun ang kagandahan eh. Nasa Singapore siya ngayon, may magandang healthcare. Tapos ang bilis-bilis daw ng healthcare doon. Hindi ko tulad din sa Pilipinas na kahit may pera ka, mabagal talaga. Sana merong ganun dito sa Pilipinas. Yung katulad ng bilis ng healthcare sa Singapore. Yun yung sinasabi niyo eh. Kahit daw mayaman ka, kahit si Doc Willie Ong ka pa, pag nasa Pilipinas ka, inaabot daw minsan ng oras, minsan araw pa para lang lumabas yung mga resulta ng studies. Hindi katulad daw dun sa Singapore, parang minuto lang yata, labas na kagad yung resulta. May rice po ba? Yun ang sagot ko rin. Pero I really wish na sana gumaling si Doc Willie. Kailangan siya ng mga Pilipino. Yung mga ganong klase ng tao na alam mo talagang nagmamalasakit sa Pilipinas. Kailangan ng Pilipino. Kasi ang karamihan sa Pilipinas, mga bulok na klase ng tao. Ang dami nila. Bulok na klase ng tao yung nasa politika. Mukhang pera eh. Pera lang importante. Yung greed, yung pagkagaling nila sa kapangyarihan, sa kasikatan, sa pera. Kailangan natin ng maraming Doc Willie Ong sa gobyerno. I really wish meron pa tayong mga katulad niya. Sana gumaling siya. Sige, next question. Wala naman may iba tayo ng topic. Tanong ni Norman Malikden. Man, what can you say? Hindi pala, sorry po. Kahit konti, wala na. Man, what can you say about guys that have skincare routine? Does that make them feminine or less of a man? Hindi naman, lalo na kung hanap buhay nila yun na, model sila, artista sila. Kailangan talaga nilang alagaan yung sarili nila. Pero meron lang talaga mga katulad ko na talagang wala talaga akong pakialam sa kutis ko. Kaya mangitim ako, masunog ako, masugatan ako, magasgas ako, mapaso ako, kahit ano pa yung scars na makuha ko along the way. Meron kasi akong ambition eh. Pero hindi naman kasi lahat ng tao kaparehas ko, di ba? Napamparagan talaga yung katawan nito. Hindi lahat ng tao ganun. May mga taong talagang pinipili lang talagang alagaan yung katawan nila. Hindi na importante kung lalaki sila o babae sila. And that doesn't make them less of a man kung inaalagaan nila yung sarili nila. I think they're just, they just love themselves. Eh ako, hindi ko masyadong mahal yung sarili ko. Obvious naman, di ba? Tangina, cobra yung iniinom ko. Tapos yung binibenta ko, sinigang na baka na maraming taba. Eh kasi paborito ko kasi yun. So in case tinatanong nyo sa akin, oo, kinakain ko talaga yung sarili kong produkto at mahal na mahal ko itong sarili kong produkto. Yun talaga araw-araw kinakain. Oo, takin ang sarap talaga nito. Literal, as in paborito ko talaga itong mismong binibenta ko. Paborito ko itong mismong binibenta ko. Walang halong biro yun sa inyo. At hindi ako magsasawa rito hanggang mamatay ako. masaya akong sinigang na baka yung kinakain ko halos araw-araw. Araw-araw yung kinakain niya po. Minsan gulay lang, ganun. Minsan karne, minsan taba lang. Minsan lahat. Minsan lahat, sama-sama. Magtutropa naman siya, hindi mo nag-aaway-aaway sa tiyan ko yun eh. Sige, next question. Hindi po siya question, pero sabi ni Ton Mariano, boss live na ako, like, panoorin ko na lang mamayang live mo. Long live mo. Memento mo. Tanong naman po ito, galing kay, ay di siya tanong, Rocky Samson, pumayat ka na idol Oo, kasi regular na yung workout ko kapag nagbubuhat ako ng mga kalderong sobrang lalaki. Oo. At saka hindi na rin ako masyadong nakakakain ng maayos. Kasi nasa food business kami pero tangkinang sobrang busy nitong hayop na negosyo ko. Oo, sobrang busy nitong negosyo na to, wala na kaming oras kumain. Tapos, meron akong kape na binigay ni Shinjiro. Sabi niya nakakapayat daw. Eh ngayon, kung binabati niyo ako tungkol sa pagpayat ko, baka totoo talaga. Baka totoo talaga, nakakapayat talaga yung kape mo yun. Yun. Decaffeinated din yun eh. So, hindi masyado nakaka-acid. Yun. Labas ko kaya yun, no? Para naman sa mga taong gusto pumayat. Hindi lang yun yung kailangan mo. Kasi akala ng mga tao, yung dami ng intake mo, yun yung magpapapayat sa'yo. Yung mga pinagsasaksak mo sa katawan mo, hindi ganun. Kailangan mo rin ng proper diet and exercise. Eh yung sa akin kasi, hindi
Hindi mo naka-overfed, nakatungo. Oo, nakatungo. Kulang isang rice, sir. Bumili ka na. Takbo ka na. Tatong na kasi itong isa. Oo nga, ito na nga. Oh. Huwag ka na magpaliwanag, bumili ka na lang. Dahil pang paliwanag eh. Ayan, tanong naman po ni Robert Ronald Makini. Sir Chester, ano pong advice niyo sa mga tulad ko na pakiramdam ko na wala ng pag-asa at wala ng patutunguhan sa buhay mo? Salamat po sa pagsagot. Baka masyado ka lang kasing nakatingin sa buhay mo sa sarili mo. Diba? Mabuhay ka para sa ibang tao, di mo, katulad sa akin. Lahat nga mga mabuhay ka nang para sa ibang tao. Mabuhay ka nang para sa ibang tao. Have enough distraction in your mind para hindi mo maisip na walang sense yung buhay. Parang katulad sa akin, alam mo, when you get to that level of your life, lahat ng gusto mo na when you get to that level of your life, na lahat ng achievement na gusto mo para sa sarili mo, na narating mo na, life becomes boring. No. You need constant struggle every now and then para to make life, hindi man siya worth living, pero at least at the very minimal, to make life, to make spice in your life. Kailangan mo ng struggles. And kung halimbawa, puro struggles na lang ang meron ka, tapos wala namang achievement, baka kailangan mo talaga ng achievement. Diba? Baka kailangan mo talaga ng achievement. Pakibasa mo nga uli yun. Gusto ko lang namnamin yung eksakto yung tinanong ko. Tanong niya po is, Sir Chester, ano pong advice niyo sa mga tulad ko na pakiramdam ko na wala ng pag-asa at wala ng patutunguhan ng buhay ko? Salamat po. Walang pag-asa. Samantala sa pagkakataon, pag walang pag-asa, nalulunod ka sa buhay. Tapos wala ka masyado maraming achievements. Una, ito advice ko sa inyo. Go one step at a time. Tapos be consistent. Kasi, good evening, brother. Maraming salamat sa pag-visit. Nagabi. Napakinabangan ko yung contact na binigay mo sa akin sa kanya. I know. Kaya nga nag-overstock ka eh. Live. Ha? Sige dito. Bumati ka na muna. Ayaw. Magandang gabi po. Anong umaga na pala? Okay. Promote mo yung hanap buhay mo. Di. Ano ba? Promote mo yung hanap buhay mo. Meron kasi siya sangyupan dyan sa Guys, magandang umaga po. Kung mahilig po kayo mag-Samji, meron akong Samji 199 dito sa Antipolo. Meron din sa Marikina, sa Barangka. At soon, Santo Niño, Marikina. Yan. Grill Reaper Barbecue House po. Grill Yan, Reaper Barbecue House. Sana mabisita nyo. Masarap yung pagkain namin doon. Yan. Ayos. Okay. Tingnan ako sa sinigang. Okay. Ayun, going back to the question, sa mas madalas na pagkakataon, pagka pakiramdam mo, walang pag-aasa rin sa buhay, ibig sabihin nun, malamang Ay, kulang ka sa pabagay-check achievement. Malamang. Kulang. Pero meron pang karne at saka. too late. May karne pa at saka taba. Ayun, as madalas, baka kulang ka sa achievement. Check mo sa sarili mo. Ano-ano na ba naman ang resume mo? Ano-ano na ba yung mga achievements mo sa buhay? Ano-ano na, nasang ka na ba? Nasang ka na ba dun sa gusto mong buhay na marating? Hindi ka makapitik ng kahit konti? Check mo rin ang sarili mo. Baka hindi mo naman kasi talagang tinatrabaho at nagkukunyari ka lang na tumatrabaho, pero ang totoo, you just let life happens. Na hindi yan eksakto yung trabaho na talagang gusto mo talaga. Kasi meron kang gusto ng trabaho pero hindi mo pinagtyagaan kunin. At kung ano na lang yung dumating na trabaho sa'yo, pinagtsatsagaan mo kasi. Huwag kasi magtyaga sa buhay. Huwag kasi magtyaga dun sa kung ano meron lang. Kung ano eksakto yung gusto mong marating, yun talaga dapat ang kinukuha mo talaga sa pambaragan. Hindi na importante kung ano pa estado ng buhay mo ngayon. Kung ano eksakto yung buhay na gusto mo, pwede mong trabahuhin. Yan. Diba? Ang problema kasi sa karamihan, nagtsatsaga kasi kayo dun sa kung ano na lang ang dumating sa buhay ninyo, tapos hindi nyo hinapit eksakto kung ano ba talaga gusto nyo sa buhay. Alam mo, galante ang buhay, kung hindi nyo napapansin, galante ang buhay. Ako dati akong construction worker, barker ng jeep, ganun, nangangalakal ng basura. Matignan mo naman, nakikinig kayo sa akin yun. Bakit kayo nakikinig? Kasi alam niyo yung pinakikinggan nyo, resultado. Paano naging resultado? Tinrabaho ko kaya. Tinrabaho ko, pinaghirapan ko sa mahabang panahon, 34 years na akong buhay. Mahabang panahon na ako tumatrabaho ng eksaktong buhay na gusto ko. Hanggang narating ko na eksakto yung gusto ko, ang gusto ko naman ngayon makatulong sa inyo. Yun, trabahuhin mo kasi kung ano eksakto yung buhay na gusto mo. Kaya ka nawawala ng pag-asa eh. Kasi either nagpa-check ka na sa kung ano meron, o hindi mo talaga tinatrabaho kung ano talaga eksakto. Yun ang sagot. Next question. Tanong naman po ito ni Morton. Boss Idol, any comments sa
bias na batas na ang custody ng mga bata na ay pumapala sa mga babae. Sila kasi yung nagdala nun ng siyam na buwan. Diba? Sila kasi nagdala nun siya ng siyam na buwan. Pero, tignan mo, sabi niyo bias yung batas tungkol doon sa bagay niyo. Baka oo, baka oo. Pero tignan mo, bias din naman ng batas pagdating sa ano eh, sa ano tawag ito? Sa bigamy. Kasal ka? Halimbawa, kasal si lalaki, tapos si lalaki parang hindi man humiwalay, pero alam mong meron ng ibang kinakasama. Thank you. Tapos hindi sila nagsasama sa loob ng isang bahay. Tapos hindi mo mahanapan ng ebidensya na nagsisiliping sila. Tignan mo, hindi mo pwedeng i-demanda lalaki. Hindi mo pwedeng i-demanda lalaki. O doon sa parte na yun, tignan mo, bias din ng batas. Nakapabot sa lalaki. Excuse me, sorry na. Walang pa rin. Hindi ko alam kung bakit siya. Baka sa'yo lang. Type ba? Type yes nga kung ano. O type okay naman kung okay naman. Okay naman. Type okay pag okay naman. Yun ang sagot ko doon. Dun sa parte na yun, hindi mo talaga masisisi ang batas kung bakit yes ang batas tungkol sa mga bata. Pagka minor de edad pa. Bakit? Kasi nanay yung nagdala nun ng siyam na buwan eh. Ano ko lang pa? O, di ko pa ulit. Baka daw mahirang internet. Oh, diba? Choppy ba daw? Oo. Lahat sila nagsasabi. Putol-putol daw audio. Hello. 120 lang naman. Pinahawak mo kasi sa akin yung mic. 20 lang na. Nagkaputol-putol tuloy. Lahat na yan. Lima lang biling ka. Lahat na yan. Okay. Ilang oras na ba ito? 1 hour and 20 minutes. Oo, okay na muna siguro yun. To be continued tayo bukas. Magandang umaga sa inyo. Nakapasarap ka siya na answer. Kasi alam mo, first time ko yata, hindi ako sigurado. Pero parang first time ko yata nag-live dito. Hindi ko alam, hindi ko malala kung nag-live na ako dito Tondo ng mga panahon ko pa. Saan ka, Tondo? Na yan. Oo, pero ginawa ko yan parang kalagitnaan. Yan yung Chichester official. Yan yun. Tapos nirelieve ko na lang na Project 1. Ewan ko. Pero anyways, galing nyo sa buhay Pilipinas. You only get to live once. Isa lang ang buhay. Hindi mo alam kung may afterlife. Baka meron, baka wala. Hindi mo rin alam kung may reincarnation. Baka meron, baka wala. Pero isa lang ang buhay. Sulitin mo na. Diba? Act as if this is going to be your last life. Na ito na lang talaga yun at hindi siyam na buhay na parang pusa. Diba? You only get to live in this life once. Minsan ka lang yan, minsan ka lang yung sarili mo. Sulitin mo na tong buhay na to. Sa mga gustong magpakamatay, takin na, huwag mo nang pagtsagaan, pasabugin yung ulo mo, bitin yung sarili mo sa kisame. Mamamatay din naman tayo lahat, eh. Magkikita-kita rin naman tayo sa final, sa kabilang buhay. Eh. Why bother? Di ba? Live this life for as long as you can, tapos live your life for other people. Baka sakaling magkaroon ng konting pitik ng dopamine sa isip mo, na makita mo na worth living ang buhay kapag nabubuhay ka na para sa ibang tao. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal naman kita.